Sino sa inyo ang nakatanggap na ng kanyang regalo this December? Sanay na po kasi tayo na every December, nag-a-attend tayo ng mga Christmas fellowship at mayroon tayong mga exchange gift. At minsan naman kahit hindi tayo sumasali sa mga exchange gift o Christmas fellowship, mayroon pa rin mga nagbibigay sa atin sometimes na mga gift. Kung ako inyong tatanungin, mayroon pa ako natanggap na gift. Ito, at ang kanyang laman ay baso na mayroon naka-ukit na pangalan ko. Galing po ito sa celebration ng Men and Women Christmas Fellowship na ginanap sa Labangal Fundamental Baptist ng Jinsan. Marami sa atin nag-iisip sometimes kapag nagbibigayan tayo ng mga regalo or nag-i-exchange gift na pagtanggap natin ng regalo, iniisip kaagad natin is ano kayang laman? Then madalas ang impresyon natin, ang tinitingnan natin sa panlabas, dapat malaki. Then pagkatapos, pag napapansin natin ang laman ng ating regalo, medyo mumurahin lamang, nato-turn off tayo. Minsan iniisip natin, mahal yung binigay natin, maganda yung binili natin at binigay sa iba, pero bakit ganun lang ang bigay sa atin? Mga kapatid, pag-usapang regalo po in terms of Christmas fellowship, kung tunay po nating naiintindihan na ang sentro ng Christmas ay si Kristo, hindi natin iisipin kung ano ang ating tatanggapin o ano ang ating matatanggap. Malaki man o maliit, mamahalin man o mumurahin lamang na regalo ang ating tatanggapin, hindi yun ang ating focus kasi ang tunay na mensahe ng Christmas ay hindi yung pagtanggap kundi yung pagbibigay. Bakit? Ang tunay na mensahe ng Christmas, ito po ay ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya nga, mayroon ka mang matanggap na regalo o wala, ito ang dapat mong isipin. May regalo ang Diyos na dapat mong tanggapin. Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito yung pinaka-the best na regalo na dapat nating matanggap. Alam niyo po ba, na tayo po ng mga tao, likas tayong makasalanan. Sabi pa nga ng Biblia, Romans 3:10, There is none righteous, no not one. Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Lahat tayo ay para tayong mga baka na pupunta sa slaughterhouse. Ang ating landas ay papunta sa kapahamakan. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, dahil tayo'y makasalanan, tayo'y parurusahan sa walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Alam niyo po ba, very clear po sa Bible na walang sino man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, kahit sabihin mo man na ikaw ay mabait, mapagbigay, matulungin, o ikaw ay hindi masama, mga kapatid, hindi po tayo papasa sa kabanalan ng langit. Bawat isa sa atin, ang karapat-dapat sa atin ay kaparusahan. Pagkat sinabi na ng banal na kasulatan na ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. May isang pag-asa lamang upang matanggap natin ang biyaya ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng dakilang regalo ng Diyos sa atin. Yun ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ng Efeso 2:8 at 9, sa biyaya ng Diyos kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa ganing inyong sarili, ito'y regalo ng Diyos. Hindi sa inyong mga gawa, baka kayo'y magmayabang. Dapat nating isipin na ang kaligtasan ay matatanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi natin maililigtas ang ating sarili dahil tayo'y matuwid o dahil sa ating kabutihan o dahil sa ating mga ginagawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Yun ang paraan ng ating kaligtasan. Sampalatayanan mo, manalig ka, magtiwala sa kanyang mga ginawa, sampalatayanan mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Matanggap mo ang biyaya ng kaligtasan bilang regalo ng Diyos para sa lahat ng sasampalataya. Mga kapatid, tanggapin mo ang regalo ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin more than 2,000 years ago sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ng Biblia, ulitin ko lang, Romans 6 verse 23. Ang kabayaran ng ating makasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos na walang bayad, ito ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. God bless.